Mabuhay ang bagong kasal! Iniiwas ni Mar ng mukha sa mga buti ng bigas sa sinasabi ng mga tao. Paglabas pa lang nila ng simbahan, di na magkamay ang mga taong sumalubong sa kanila. Naroon ang lahat ng tauhan sa asyenda at ang pamilya ng mga ito. Ang mayor at vice mayor na kinuhang ninong ni Victor. Ang dalawang maedad na abogadong kaibigan ng yumaong si Don Alfonso na siyang nagninang sa kanila. Tunay na engrande ang kasalang humantong sa resepsyon na ginanap sa maluwag na bakuran ng bahay asyenda. Malaking halaga ang ginastos si Victor para doon. Pero kung titingnan ng bride kung pagmamasang mabuti, maharatang pilit ang mga ngiti nito. Kiss! Kiss! Iisang tinig na sigaw ng mga bisita matapos hiwain ng mga bagong kasal ang wedding cake. Buong galak na pinagbigyan ni Victor ang kahilingan ng mga tao. Samantalang si Marian parang robot na sumusunod na lamang sa mga nangyayari. At habang sinasagawa ang mga seremonyas, ang panalangin naman niya matapos sa sanang handaan upang mahubad niya na ang maskarang ngiti. Saka pa lang nakahinga ng maluwag si Marian nang isa-isang magpaalam ang mga panauhin. Noon na rin lamang niya nakilala ang anak ni Attorney Buenaobra na si Lara, ang magandang kababata ni Rohel na mahiyain kung kumilos at baka sa anyo ang pagiging konserbatibo. Pero ano yung nakita niya sa mata ng babae nung batiin siya nito? Galit at pagtataka? Too tired to think. Binaliwala na lamang niya iyon at sa bandang huli tuluyang nakalimutan. Nakalagay na sa pick-up ang kanilang mga maleta at si Victor naman naghahanda na para sa kanilang biyahe. Nakaupo pa rin si Marian sa sala. Wala siyang ibang gustong gawin ng mga oras na yon kundi matulog at magpahinga. Pero hindi pumayag si Victor na kanselahin na lamang ang kanilang reservation sa Villa Escudero. Let's go, princess! Bulong ni Victor nang mainit na hininga, gumising sa nag-aantok na diwa niya. I don't wanna go. Gusto ko nang magpahinga. Sabi niya na pinakitang pagod na siya. You can sleep while I'm driving. Pagdating natin sa Villa Escudero, tiyak mawawala ang pagod mo. Hindi na nakatutol pa si Marian. Lalo pa nga't binuhat na siya ni Victor patungo na sa sasakyan. Alay, magpakasaya kayo. Masayang bili ni Nana Esper. Kinikilig na yumakap sa asawa. Mag-iingat kayo, Victor. Natatawa namang sabi ni Tata Ruding. Nang makalabas ng hasyenda, ang sasakyan, tsaka lang muling nagbangon ng kaba sa dibdib ni Marian sa antisipasyon. Hindi niya alam kung paano magre-react kung inangkina ni Victor ang karapatan nito sa kanya bilang asawa. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan siya nitong patulugin upang sa pilitang makuhang gusto. Napalunok siya at saglit sinilyapan ng lalaki. Abala si Victor sa pagmamaneho ngunit malinaw niyang nababakas ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Kung pwede lang magtago mula kay Victor, ginawa na niya. Pero alam niyang mahirap yung mangyari at hindi pa hihintulutan ng lalaki. We're here, ani Victor matapos siyang gisingin ng mga halik. Napabalikwas ng bangon si Marian at sinasadyay nagkauntugan sila ng asawa. Ouch! Natatawang bulalas si Victor. I'm sorry, mulalas niya. Ngunit agad sumeryoso na makitang titig na titig si Victor sa mukha niya. Ginana niyang paningin sa paligid upang iwasan to. Nakita niyang naroon na sila sa bungad ng Villa Escudero at naghihintay na ang karumatang magdadala sa kanila sa loob ng pamosyong pasalan. Inalalayan siya ni Victor pababa ng pick-up, giniya patungo sa karumata. Ang lalaking tauhan sa Villa Escudero, kinuha ang kanilang mga maleta at inilagay sa likuran. Binasog ni Marn ang mga mata sa magandang tanawin. Hindi alintana ang bisig ni Victor na nakayakap sa bewang niya. Nang sapalitin at ang cottage, binuhat pa siya ni Victor papasok sa pinto. Hindi na rin siya tumutol at nagpabigat pa nga upang mahirapan ng lalaki. Pero parang baliwala lamang dito ang bigat niya. Ibaba mo na ako. Ani nasa loob na sila ng cottage, buhat-buhat pa rin siya ng asawa. Nilapag siya ni Victor sa ibabaw ng kama at sa pagkawala ng balanse, dumagaan ang bigat ito sa kanya. Ilang dali ang agwat ng mukha nila sa isa't isa. Nalalanghap niyang mabango, mainit na hininga nito. Kung ikaw ay isang panaginip, ayoko na magising, Marian. Ani Victor habang buong pagmamahal na nakatitig sa mukha niya. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Walang masabing nakatitig din lang si Marian sa mga mata nito. Unable to think habang nag-init ang katawan ni Victor, sumasalin sa katawan niya. From now on, you will be my every breath. Hinagkan siya nito sa mga mata. My every move, sa ilong at mga pisngi. My everything, sa mga labi. Hindi alam ni Marian kung bakit pinikit niyang mata nung hagkan ni Victor.
Ang alam lang niya sa unang pagkakataon naramdaman niya ang kakaibang damdamin na nilikha ng gumapang na init sa kanyang katawan. At sa unang pagkakataon din, wala siyang pagtutol sa nararamdaman sa sarili. Hanggang sa mamalayan na lamang niya, tumutugon siya sa halik nito. Ang ungol ni Victor at ang paglilikot ng kamay sa loob ng kanyang blusa ang gumising sa kanyang kamalayan. Kasunod ng realisasyon ay ang pag-iinit ang kanyang mukha dala ng pagkapahiya sa sarili. Kulang ang lakas sa itulak niya si Victor at agad nang bumangon. Hindi siya makapaniwalang ipinagkanulo siya ng kanyang katawan. Nanginginig ang kamay na binilik niyang 2 botones na natanggal mula sa ohales. Binalingan ng personal ref na nasa sulok ng kwarto. Binuksan sa paghahanap ng malamig na tubig na papawi sa panunuyo ng lamunan niya. Ilang tungga ang ginawa niya sa bote ng mineral water bago muling kinalma ang sarili. Nagulat pa siya nang kunin ni Victor mula sa kanya ang bote at uminom. I think I'll be needing plenty of this for the next couple of days. Anitong makahulugan ng ngiti. Lalo lamang nag-iinit ang mga pisngi ni Marian sa implikasyon ng tinura nito. Do not be so sure, Victor. Aniya tumakbang palayo sa kanya. Naggalit-galitan siya para pagtakpan ng nararamdaman. I am tired. I better get some sleep. Lalo lang sumasakit ang ulo ko sa pagkakatulog ko sa sasakyan kanina. Be my guest. Nakangiti pa rin sabi ni Victor at itinuro ang kama. I've got something for you outside. I'll be back. Lumabas si Victor at iyon ang pagkakataong sinamantala niya para mabilis na makapag-ayos ng sarili. Agad siyang pumasok sa banyo, naghubad ng kasuotan. Tinapat niya ang katawan sa dutsa matapos timplahin sa maligamgam. Nag-shower siya ng mabilis. Tinutuyo niya na ang katawan na maalala sa pagmamadali niya hindi na ihanda ang pamalit na damit. And worse, ang hinubad niyang damit ay nahulog sa sahig. Nabasa ng hilahin niya kaninang tuwalya. Oh! Bulalas niyang biglang nataranta. Di siya maaaring lumabas ng banyo na tayong tuwali lamang ang tapis sa katawan. Ayaw niyang bigyan ng maling impresyon si Victor. Kumakabog ang dibdib, sumilip muna siya sa pinto ng banyo. Nakahinga ng maluwag na makitang hindi pa bumabalik ang lalaki. Dali-dali siyang lumabas para kumuha ng damit sa maleta. Ngunit gayon na lamang kanyang pagkadismaya nang hindi makita ang maleta sa loob ng kwarto. Obviously, hindi pa pinapasok ng tauhan ng Villa Escudero na naghatid doon sa kanila. Shit! Bulalas niya at nanulumong nakaupo sa gilid ng kama. Anumang sandali maaaring bumalik si Victor. Ayaw niyang datnan siya ng lalaki at kaakit-akit na kalagayan. Akmang aangatin niya ang telepono upang alamin kung saan na napunta ang kanilang mga bagahe nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Victor tulak-tulak ang tray na kinilalagyan ng pagkain at champagne. Nanginginig ang kamay na binilik ni Marian sa cradle, ang auditibo, at tinawakan ng tuwala na para bang aalisin yon. Para bang aalisin niya ng mga tingin ng asawa. Where are our suitcases? Tanong niya na hindi nakable ang pagpapanik sa tono. I see you're ready for me. You really surprised me. Ani Victor na hinagod siya ng tingin hanggang ang mga mata na toon sa mahakinis niyang hitang di na itago ng tuwalya. Sumipol pa ito na lalo lamang nagpadagdag sa kaba niya. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Victor. Nasaan ang maleta ko? Kailangan ko na magpalit ng damit. Nanginginig na ang kalamnan niya ng dahil sa nerbiyos. Nakakuha pang tumayo roon ni Victor at pagmasdan bawat bahagi ng hindi maikubli ng tuwalya. Sa desperasyon, hinablot niya ang kumot, pero sa ginawa niya natanggal sa pagkakabuhol ng tuwalya at bago pa niya naagapan, lumantad na ang kanyang dibdib. Ay! Sigaw niya na natatarantang binalot ang kumot ang katawan. Malakas ang halahak ni Victor, waring aliw na aliw sa nangyari. Matalim ang sulyap na pinukol niya sa lalaki. Kulang na lang matunaw ito sa mga titig niya. Hindi nakakatawa yon. Bulalas niya na nais maiyak sa labis na kahiyan. Pero naisip din niya, ano pa bang dapat niyang itago kay Victor? Gayong nakita na nga nito lahat ng kanya noong gabing pinagsamantalahan siya nito. Relax, mahal ko. Ani Victor, na nilapit sa gilid ng kama ang rolling tray. Sa mga mata naglalaro ang pilyong iti. Kakakainin muna kita bago ikaw ang kakainin ko. Bastos! Bulalas niya at lumayo ang maupo sa kama. Makakuha mo ako pero labag yun sa aking kalooban. Tinitiyak ko sa iyong hindi ka makakatanggi. Anito, hindi tumigil at manapay umusod pa. Nasa na ba mga maleta? Kapag hindi mo ako pinagbihis hanggang mamaya, magkakasakit ako. Masisirang iniilusyon mong honeymoon dito sa Villa Escudero. Paranakot niya. Don't worry, you won't get sick. My love will keep you warm. Pumikse si Mar nang haplusin ang daliri ni Victor ang kanyang braso. Pinanayuan siya ng balahibo, dulot ng kilabot na nararamdaman. Wag! Mabuway ang pagtutol niya nang hawiin ito ang kanyang buhok. Hagka ng batok niya.
Wala siyang nagawa kundi mapakistot tuwing dadampiro ng mainit na hininga ng asawa. I love you, Marian. Para ko mababaliw kapag hindi kita naangkin. Bulong ni Victor at tinagka ng kanyang punong tenga. Napaungol siya sa sensasyon at nilalagnat ba siya? Bakit parang napakainit ng kanyang hininga at maging ang singaw ng kanyang katawan animo nang gagaling sa isang bagay na tinarang sa apoy? You want me to touch you, Marian? Don't try to deny it. Mula sa kanyang batok, gumapang ang mga labi ni Victor, pababa sa kanyang likod. At nang tila maliyo-liyo na siya sa sensasyon, marahan itong pinalis ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Ang sumunod na naramdaman niya ay ang banayad na paghapos sa mga palad nito sa kanyang dibdib. Natatakot siyang imulot ang mga mata pagkat baka mawala ang mahikang bumalot sa buo niyang pagkatao na mga sandaling iyon. Darang na siya sa apoy at di niya na nais ng putulan ang ginagawa ni Victor. Napaungol siya nung halik-halikan ng asawa ang dulo ng kanyang dibdib. Napakapit sa buhok nito na para bang ang mga kamay may sariling isip at tinulak pa paroon ang ulo niya. Wag! Mulalas niya. She spread her legs on instinct kahit ang isip niya ay tumututol na gawin niya yon. But no, she couldn't think, and she did not want him to stop now. Kahit nang tuluyan siyang angkinin ni Victor, matapos hagkan ng lahat sa kanya, naging bingi siya sa munting tinig na pumipigil sa kanya at nagsasabing hindi niya mahal ang lalaking ito. Na mga sandaling iyon bilanggo siya ng kakaibang sensasyon na noon lamang niya naranasan at wala siya magawa upang hadlangan ang nagaganap na pag-akyat ng kanyang pakiramdam sa sukdulan. Isang oras nang lumipas at sa pagod, nakatulog na si Victor. Ngunit si Marian dilat ang mga matang nakaupo pa rin sa tabi nito. May luha sa mga matang pinagmasdan niya ang lalaki, ngayong kabiyak na ng kanyang buhay. Marami ang may inggit at hihiling na sanay sila na lamang ang pumalit sa kanyang pwesto. Maswerte siya para sa iba, pero hindi pa niya maramdaman yon sa kanyang sarili. Ang namagitan sa kanila kanina o joke lang ng pagnanasa, hindi ng pag-ibig. But lust or love, hindi pa naman niya maitatanggi. Nagustuhan niyang paraan ng pagpapakita ni Victor ng pagmamahal. Making love to him was ecstasy. He was an expert kisser and a great lover. Pero sa kabila ng kaligayahang pisikal na tinamo niya, nararoon pa rin ang kahungkagan sa dibdib niya. Siguro kung si Rohel na nasa katawan ni Victor, higit ang ligayang naramdaman niya kaninang angkinin siya nito. Si Rohel. Pinahid niyang luhang na malisbis, tinoon sa rolling tray ang mga mata. Lumamig na ang pagkain at ang yelo sa bucket na kinilalagyan ng champagne na tunaw na. Hindi natupad na sinabi ni Victor na pakakainin muna siya bago. Hindi niya napigil ang pagguhit ng simpleng ngiti sa mga labi sa alaalang iyon, ngunit ang lungkot sa kanyang mga matay na natiling naroon. Nang magising si Victor, nagbihis at lumabas ng cottage. Maya-maya nagbalik tong dala na ang kanilang mga maleta. I owe you. Anito nang ilapag ang isa sa dalawang maleta at buksan. Mula roon nilabas ito ang black negligee at inebot sa kanya. Nagtatakang tinging pinukol niya sa asawa. Now where's that bikini? Sabi pa nito habang patuloy na naghahalongkat. Nang di makitang hinahanap, naghibit balikat na lamang ito. You won't be needing it anyway. Ang sabi at kinindatan siya. Victor! Nai-eskandalong bulalas ni Marian. Muli na namang pinamulahan ng mga pisngi. My blushing bride. Tiyakin kong mawawalang pamumulang yan ng iyong mga pisngi bago tayo bumalik sa hasyenda. Hindi mo magagawa yon. Nagalit-galitan siya. Iniladlad ang negligee na binili nito para sa kanya. What's this? My wedding gift for you. Pilyo ang tonong sabi ni Victor. Napabuntong hininga siya. Kung sa bagay, mabuti na rin to kaysa sa wala. Sa isang iglap, sinuot niyang negligee. Now I'm hungry. Makahulog ang sabi ni Victor. May pagtutol na napabulala siya. Mas kaysa hindi, alam na niya kung anong ibig sabihin nito. Parang asukal si Marian at si Victor ang langgam sa buong ilang linggo na pananatili nila sa Villa Escudero. Walang sandaling di nakadikit si Victor kay Marian. Mula sa pamamasyal hanggang sa pagtulog, halos ayaw na nitong kumalas sa pagkakayakap sa asawa. With a short span of time, agad na na-develop ang damdamin ni Marian kay Victor. Though sa kanyang puso, naroon pa rin si Rohel, hindi niya maitatatwa na nagsimulang sakupin ni Victor ang maliit na bahagi ng puso niya. She was beginning to like the man, his arrogance and gentleness, his intelligence and sense of humor, at kung papaano ito mahimbing sa kandungan niya. Sa mga gabing inaangkin siya ay isa sa naging daan upang bigyan niya ng puwang ang lalaki sa puso niya. Matapos niyang buksan ang pinto para kay Victor, natatagpuan na lamang niya ang sariling humahalakhak sa mga kalokohan nito at mahirap mang aminin mukhang babaliin niya ang pangako sa sariling hindi kailanman magiging tahimik ang kanilang pagkasama. Ay, Roding,
narinig ng mag-asawa. Galak na pahayag ni Nana Esper nang huminto ang pickup sa harapan ng bahay hasyenda. Patakbong lumabas ang tinawag at sinalubong ang dalawa. "Kamusta kayo, Tata Ruding?" Bati ni Victor matapos alalayan pababa na sasakyan si Marian. "Alay, mabuti naman. Kayo nga dapat kong tanongin eh. Ano, ayos na ba ang buto-buto?" Natatawang siniko pa na matandang lalaki si Victor. Natatawang tinapik ni Victor sa balikat si Tata Ruding bilang tugon. "Oy, matandang malisyoso. Bakit ka pati yun inuurirat mo pa, ha? Habi nga riyan at kunin mo mga kanilang gamit sa likod." Ani Nana Esper at nakangiting hinarap si Marian na halatang nahihiya. "Tingnan mo nga at nahihiya na tuloy si Marian." Puna pa nito. "Kung pwede pakidalhan niyo kami ng pagkain sa kwarto, Nana Esper. At gutom na kami." Ani Victor at inakbayan ng asawa. "Oo, ipapanhi ko na lang." "Siya nga pala, Victor. Ang mga regalo niyo doon na lang muna namin ilalagay sa dating kwarto ni Marian." Pahabol ni Tata Ruding nang papasok ng dalawa sa pintuan. Tumango lang si Victor upang ipaalam na rinig nitong sinabi ng matandang lalaki. Tahimik si Marian habang akbay ng asawa, papanhik sa kwarto nito. Nang buksan na ni Victor ang pinto, nag-atabili siya. Unang pagkakataon papasok siya sa kwarto ng lalaki. Kusa siyang napahakbang na igiya ni Victor patungo sa kama. "This will be our matrimonial bed." Bulong nito at napakunot noo nang gagapin ang kanyang kamay. "You're cold." Napagod lang siguro ka sa biyahe. Dahilan niya. "Or maybe you're nervous." Nanunodyo ang tono ni Victor nang hawiin ang hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya ng tumungo. "Why should I be nervous?" Tanong niya. "I don't know. Maybe..." Sinalo nito ang daliri ang baba at tinaas. "You feel what I feel?" Kasabay ng buntong hininga tumayo si Marian. Ginalang paningin sa loob ng kwarto. Kailangan niyang ibaling sa ibang atensyon upang masupin ang umusbong na paghahangad na pinukaw ng lalaki. Maluwang ang kwarto at maaliwalas. Bukod sa king-size bed, merong exercise machine sa isang tabi, dumbbells at study table. Sa gawing paanan ng kama ay ang malaking TV set, VHS player at mini compo. Malapit sa night table ay ang mini ref. Nakalatag sa nangingintab na sahig. Malapit sa paanan ng kama, ang isang Persian carpet at 6 na throw pillows. Masculine ang accent ng mattress hanggang sa kortina at punda ng unan. Sa isang panig ng dingding, malapit sa pinto ng banyo ay ang full-length mirror at sa kabila na may isang abstract painting. "Ikaw nang bahalang magdagdag kung ano pang gusto mo." Sabi ni Victor na niyakap siya mula sa likuran. "Ang study table pinasadya ko kay Tata Ruding para sa pagsulat mo sakaling ayaw mong gamitin ang study room." Lihim na nasiyahan si Marian sa sinabi ni Victor. Nakakataba ng pusong malaman na iniisip din pala nito ang kanyang pagiging isang manunulat. "Let's go to bed." Bulong ni Victor na humahalik sa kanyang batok ang mainit na hininga. "Magpahinga na muna tayo habang hinintay natin ang pagkain." Di na siya tumutol ang akayin nito pabalik sa kama. Pero alam niya, hindi pahingang nasa isip ni Victor. Tiyak lalo lamang siyang papagurin nito. Nang sumunod na araw, naging abala na si Victor sa pag-aasikaso sa hasyenda, lalo pa nga't kinailangang ikonsulta sa veterinaryo ang pananamlay ng ilan sa mga alagang baboy sa piggery. Sinimulan na rin ni Mar na mag-adjust sa tuluyang tanggapin ng kapalaran. Ngayong kasal na sila ni Victor at sa loob ng 1 linggong maging maligaya naman siya sa piling ng lalaki, balak na niyang kalimutan ang sumpang pagbabayarin to sa ginawang panggagahasa sa kanya. Napag-isip-isip din niya. Napilitan man siyang pakasal kay Victor. Naroon naman ang posibilidad na isang araw matututunan na rin niyang mahalin ng lalaki. Sinantabi na muna niya mga alalahanin, tinutok sa trabahong isipan. Muling binasa ang 10 pahinang natapos niya sa sinisimulang kwento. At nang makuha ang mood at ang flow ng idea, saka pa lang niya hinarapang makinilya. Buong maghapon siyang nakatutok sa ginagawa. Nasiyahan naman sa naging resulta. 5:00 na ng hapon ang ilagay niya sa envelope ang 4 na kabanata ng sinusulat na kwento. Naisip niya magpahinga muna bago bumaba para tulungan sa paghahanda ng hapunan si Nana Esper. Inilatag niya ang katawan sa kama at pumikit. Ilang sandali pa at nakatulog siya. Nasa kusina si Nana Esper, naghahanda ng lulutuin para sa hapunan nang maulinigan ng paghimpi ng sasakyan sa driveway. Nangunot ang noo ng matanda. Wala itong alam na inaasahang bisita at ang asawa namang si Ruding kasama ni Victor sa piggery at ang mga ito'y sakay ng kabayo ng umalis. Palabas na to sa kusina nang marinig ang pamilyar na boses na tumatawag kay Marian. Nang ma-realize kung sino nagmamayari ng tinig, napabilis ang pagkakbang ng matanda patungo sa sala. Gayon na lang ang pagkagulat nito na makita si Rohel na nakatayo sa makapasok ng pinto
at sa paanan nito'y nakalapag ang isang berteng duffel bag. Rohel! Bulalas ni Nana Esper. Tila na estatwa. Nana Esper, nasan si Marian? Nakangiting tanong ng binata at nilapitan to. Nagkulay suka ang mukha ng matandang babae sa labis sa takot sa maaaring mangyari. Ngayong narito na si Rohel. Bakit di ka nagpasabing darating ka? Nagkanda utal-utal na tanong ni Nana Esper. Gusto ko hong sorpresahin si Marian. Anong sinakyan mo? Bakit? Sa pagkataranta, hindi malaman ng matanda kung ano ang sasabihin. Naidalangin sana'y dumating na si Victor at ang asawa bago pa malaman ng binata ang katotohanan. Nangangamba itong baka kung anong gawin ni Rohel kay Marian. Nagpahatid ako sa isa kong kasamahan. Kaya lang namimiss na rin daw siya ng asawa niya kaya nagmamadaling umalis. Oh, hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Nasaan ho si Marian? Sa sobrang pananabik marahil kaya hindi na pinansin ni Rohel ang pamumutla ng matanda. Kuwan, baka... Diyos ko, paano ba to? Bulong na Nana Esper sa sarili. At nang mapatingin sa baril na nakasukbet sa holster na nasa bebang ni Rohel, lalo lamang nataranta. Nana Esper, ano hubang nangyayari sa inyo? Natatawang sabi ni Rohel. Para kayo nakakita ng multo ah. Siguro nasa kwarto si Marian, ano? Ang mabuti pa, puntahan ko na siya ron. Diyan na kayo. Wag! Nanginginig ang tinig na sigaw ni Nana Esper na magsimulang pumanhik sa hagdan ng binata. Nagtatakang pinukol pa muna ni Rohel ng tingin ang matanda bago dire-diretsong pumanhik sa itaas. Tumbok ang kwartong inuukupan ng kasintahan. Sweetheart, I'm back! Tuwang sabi ng binata na ang layon gulatin si Marian. Ngunit ito ang nagulat sa nakitang mga regalo na nakalapag sa sahig, nakatambak sa ibabaw ng kama ng dalaga. What the heck? Bulalas ito at parang di makapaniwala. Dinampot ng isa sa mga regalo. Tigil ang hiningang hinugot mula sa malit na sobre, ang greeting card at binasa. Parang bombang sumabog sa paningin nito ang nakasulat doon. November 29, 2023. Best wishes, Marian and Victor. May you live happily ever after. Hindi. Umihingal na galit na sambit ni Rohel. Kung nais siyang lokohin ng pagkakataon, yon ay hindi isang magandang biro. Wala siyang kadalang Marian na naging nobel ni Victor at iisa lang ang Marian na dinala siya sanda. Hindi maaaring ang kasintahan niyang si Marian ay ang pinakasalan ni Victor. Binitawan niyang regalo at mabilis na lumabas ng kwarto. Kailangan mo rin niyang makatiyak bago niya saktan ang kanyang sarili. Mabibigat ang mga hakbang, tinungo niya ang pinto ng kwarto ni Victor at nang makitang di nakalakyon, binuksan niya ng walang permiso. Gaya na lang ang panulumo ni Rohel na makita. Naroon, natutulog si Marian sa ibabaw ng kama ni Victor. Kasunod niyon ay ang realisasyon na pinagtaksilan siya ng kapatid at ng sarili niyang kasintahan. No! Galit na sigaw ni Ruel. Pakiramdam ng binata pinagsakloban siya ng langit at tupa ng mga sandaling yon. Napabalikwas ng bangon si Marian ng maalimpungatan sa naorinigang sigaw. Akala niya nananaginip lang siya ngunit nang makita si Rohel na nakatayo sa bungad ng pinto ng kwarto, natiyak niyang gising na gising siya. Pinanlamigan siya dala ng takot at pag-aalala sa hindi inaasahang pagbabalik ng kasintahan. At sa anyo nitong parang gustong pumatay ng tao, natitiyak niyang alam na itong ikakasal siya kay Victor. Rohel? Nahintakutan siya ng tila slow motion. Makita niyang humakbang palapit sa kinaroonan niya ang binata. Tell me I'm wrong, Marian. Anito sa garalgal na tinig. Namumula ang mata tila maiiyak. God damn it! Tell me! Sabihin mong hindi ikaw ang Marian na pinakasalan ng bastardo kong kapatid. Rohel, magpapaliwanag ako. So it's true. Anang binata na sa reaksyon pa lamang, nahulaan niya na ang totoo. Bakit mo nagawa sa akin to, Marian? Bakit? Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Ano ang naging pagkukulang ko sa'yo? Sigaw ni Rohel na kulang na lamang maghurumentado. Rohel! Sigaw ni Nana Esper na mabilis dinaluhan si Marian na makitang hinawakan ni Rohel na mahigpit sa braso ang babae. Huwag mo siyang sasaktan. Wala siyang kasalanan. Huwag kayo makikialam dito, Nana Esper. Kulang na lang mag-apoy sa galit ang mata ng binata ng sulyapan ng matanda. I deserve an explanation right now. Totoong kasal na kami ni Victor, Rohel. Nanginginig ang tinig na paliwanag ni Marian nang sa wakas makuhang magsalita. Patawarin mo ko. How could you do this to me? Minahal kita. God damn it. Ginalang kita. Huwag mong sisihin si Marian dahil napilitan lamang siyang pakasalan ng kapatid mo. Ani Nana Esper at niyakap si Marian upang may pagsanggalang sa maaaring gawin ng binata. Pinilit ka ni Victor?
Hindi makapaniwalang tanong ni Rohel. Pinagsamantalahan siya ng kapatid mo, kaya siya nagpakasal dito. Bulalas ni Nana Esper bago pa nakapagsalita si Marian. Hayop siya. Papatayin ko ang bastardong yon. Papatayin ko siya. Bulalas ni Rohel at mabilis lumabas ng kwarto. Rohel, wag! Takot na sigaw ni Marian. Mabilis bumaba ng kama para habulin ng katipan. Rohel! Si Nana Esper parang hihimatayin sa nerbiyos habang nakasunod sa dalawa. Sa makababa ng hagdan, inabutan ni Marian ang binata. Niyakap niya to upang pigilan. Ang tagpong iyon ang nabungaran ni Victor na kasalukuyang papasok sa sala. Si Tata Roding na dadalhin na sana mga kabayo sa kwadra, napasugod sa loob ng marinig ang nangyayaring kaguluhan. Rohel? Gulat na sabi ni Victor na makita ang kapatid. Hayop ka! Papatayin kita! Sigaw ni Rohel at na makawala sa pagkakayakap ni Marian, mabilis dinaluhong si Victor. Kaliwat kanan ang pinagkalob na suntok ni Rohel sa kapatid, ngunit pawang salagang ginawa ni Victor. Ni minsan man hindi to gumante. Nang mapagod, hinugot ni Rohel ang barel. Itinutok sa kapatid. Napatili si Marian sa labis sa takot. Hindi malaman ang gagawin ng mga sandaling iyon. Rohel, wag! Utang na loob, wag! Sigaw ni Marian at tumayo sa pagitan ng dalawang lalaki. Papatayin kita, Victor! Sigaw ni Rohel na humihingal sa galit, nanginginig maging ang kalamnan. Sige! Barilin mo ako kung ilang makakapagpalubog sa loob mo. Mahinahong sabi ni Victor na hindi alintana ang umaagos sa dugo mula sa pumutok na labi at noo. Diyos ko, wag kayo magbatayan! Hysterical na sigaw ni Nana Esper. Magkapatid kayo! Rohel, pag-usapan niyo na maayos ang problema. Si Tata Roding na nakaalalay sa asawa. Huwag niyong dadaanin sa init ng ulo. Tama na. Niloko rin niyo akong lahat at ikaw, Victor. Pati ba naman ang kaisa-isang babaeng minahal ko, inago mo rin? Napakasama mo talaga, kaya dapat ka nang mamatay. Rohel, wag, para mo ng awa. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mong sasayangin ang buhay mo. Ang kinabukasan mo dahil lamang sa nangyari. Kasal na ako kay Victor, di na magbabago yon. Malinaw na nakaguhit ang poot sa mukha ni Rohel, habang nanatiling nakatutok ang baril nito sa ulo ni Victor. Go ahead, shoot me. Kung yun ang makapagpapaligaya sa'yo, gawin mo. Anang lalaki na inhanda ang sarili sa posibleng mangyari. No! Kung babarilin mo siya, unahin mo muna ako, ani Marian. Umalis ka sa harap ko, Marian. Tiimbagang nasabi ni Rohel. Hindi. Hindi ko hahayaang gawin mo yon. Hindi ako makapapayag. Hayaan mo siya, Marian, sabi ni Victor. Hindi. Lumapit siya at nakikiusap na kinuhang baril mula kay Rohel. Ibigay mo sa akin ng baril, utang na loob. Kung mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat, ibibigay mo sa akin ng baril. Animo tumigal sa pag-inog ang mundo, habang hinihintay ng lahat na iabot ng binata ang baril kay Marian. Ilang minuto pang lumipas. I'm sorry. Tiimbagang nabulong ni Rohel, at kasunod niyon, narinig ang isang nakabibinging putok, kasabay ng malakas sa tili ni Marian. Dahil sa nalaman ni Rohel, magawa kaya nga niyang patayin ng kapatid dahil sa pagtatraidor na ginawa nito? Ano ang mangyayari ngayong nalantad na kay Rohel ang nangyari sa kasintahang si Marian? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.